Sino-sino po ba ang mga hipokrito? Ito ang pagninilayan natin sa mga sandaling ito. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Brothers and sisters, may isang kanta ang napakahusay na singer, songwriter, poet na si Gary Granada. Ganito: Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang pinararangalan. Nakakatawa ang mga linyang ito. Nakakatawa dahil may bahid ng katotohanan. Natatawa tayo dahil talaga namang may ganitong sistema ngayon sa mundo. At ang pagtawa natin ay pagtutya na rin, hindi lang sa mga sangkot dito, kundi sa ating mga sarili. Alam natin na hindi tama na mabulag tayo ng pagkukunwari, pagbabalat kayo, at ng mga hipokrito. Today's gospel is still about hypocrisy. Ang ebanghelyo ngayon ay patungkol pa rin sa pagpapaimbabaw. Sa Lucas, winika ni Kristo: Nakakaawa kayong mga Pariseyo. Ibinibigay nga ninyo ang ikapu ng mga pampalasa at mga gulay ninyo, pero kinakaligtaan naman ninyo ang makatarungan na pakikitungo sa kapwa at ang pag-ibig sa Diyos. Magbigay kayo ng mga ikapu ninyo, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mas mahalagang bagay. Nakakaawa kayong mga Pariseyo. Mahilig kayong umupo sa mga upuang pangdangal sa mga sambahan at gustong-gusto ninyong batiin kayo at igalang sa matataong lugar. Nakakaawa kayo sapagkat para kayong mga libingang walang palatandaan at nilalakaran lamang ng mga tao nang hindi nalalaman. Nakakaawa rin kayong mga tagapagturo ng kautusan sapagkat pinapahirapan ninyo ang mga tao sa inyong mahihirap na kautusan, pero kayo mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. Brothers and sisters, ano ba ang hipokrito? Sino-sino po ba sila? Ang dictionary meaning ng hipokrito ay ito: 1. A person who puts on a false appearance of virtue or religion. 2. A person who acts in contradiction to his or her stated beliefs or feelings. Ang taong nagsasabing mali ang magnakaw kaya huwag kang magnanakaw, pero siya mismo ay nagnanakaw, ay hipokrito. Yung nagsasabi na no to corruption pero nanunuhol o naglalagay para sa kanyang mga transaksyon ay hipokrito. Masama sa katawan ng sigarilyo kaya huwag kang maninigarilyo, pero siya mismo ay naninigarilyo ay hipokrito. Si Pope Francis ay may malawig na definisyon ng hipokrito. Sabi ni Pope Francis, Hypocrites are the faithful who believe they are better than others because they say and do the right things and follow all the rules, but who lack a real relationship with God. Ito mismo ang tinutukoy sa ebanghelyo ngayon. Mga tagasampalataya na mataas ang tingin sa sarili nila dahil lamang sa pagsunod nila sa mga regulasyon, pero kinakaligtaan naman ang makatarungan na pakikitungo sa kapwa at ang pag-ibig sa Diyos. Mga nagbibigay sa simbahan pero nakakaligtaang gawin ang mas mahalagang bagay. Bagamat ordinaryo o karaniwan, hindi ito normal. Hindi ito dapat, hindi ito tama. Dahil ang pagiging hipokrito ay galing sa pinakasinungaling. Ito ang demonyo. Ika nga ni Pope Francis, these people replace God with their own ego.
And although they recite prayers and perform works of piety, they never really engage in dialogue with the Lord. Ang tawag ni Pope Francis dito ay hypocrisy of appearances. Katulad nga po ng nasa Ebanghelyo ngayon. Yaong mga gustong-gusto silang batiin at igalang sa matataong lugar. Yaong nandun sa harapan lagi ng sambahan. Para sa mga hipokrito, mas may importansya kasi ang maskara kaysa sa totoong muka. Mas importante ang titulo kaysa sa pagkatao. Mas importante ang katang-isip kaysa realidad. Ayon nga kay Cardinal Cantalamessa, hypocrisy is making one's life a theater in which one acts for an audience. It is to put on a mask, to cease to be a person and become a character. Sabi rin ni Pope Francis, ang mga hipokrito ay mapagkunwari, mambobola at manloloko dahil nabubuhay sila ng may maskara at duwag sila na harapin ang katotohanan. Kaya nga po, ang kabaligtaran ng hipokrito ay hindi lang tapat. The opposite of hypocrite is not honesty. Ang kabaligtaran ng hipokrito ay mababang loob. The antonym, the opposite of hypocrite is that of being poor in spirit. Pope Francis says, only those who are poor in spirit and conscious of their need of salvation and forgiveness come into the presence of God. Ano po ang solusyon? Ano po ang kagalingan sa pagiging hipokrito? Ang sabi ni Pope Francis, dapat matutunang tingnan maigi ang sarili. The cure for this hypocrisy is in learning to point the finger at ourselves. We must open up before God and release what we have inside us. Para po bang si San Pedro na nagsalita noon sa harap ni Kristo, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Kasi nga po naman, sa harap ng Diyos, hindi tayo pwedeng magkunwari. Sa harap ng Diyos, hindi tayo pwedeng makapagkaila. Ano ang tugon sa mga hipokrito? Katulad po ng tugon ni Jesucristo, ipahayag ang katotohanan at kaawaan sila. Ang wika nga ng ating Panginoon, nakakaawa kayo. Nakakaawa kayong mga Pariseyo. Nakakaawa rin kayong mga tagapagturo ng kautusan. Awa ang katugunan sa mga mapagkunwari at hipokrito. Awa dahil po may awa lagi ang Diyos. May awa po lagi ang Diyos na tayo ay makapagbago. May awa lagi ang Diyos na tayo ay maglakbay mula sa ating pagiging mapag-imbabaw tungo sa tunay na pagiging mapagmahal sa Diyos at kapwa. Si Saint Ignatius of Antioch ay minsan nagwika, "It is better to be a Christian without saying so than to say so without being so." Sa Tagalog, mas mainam pang maging Kristiyano nang hindi pinagsasabi ito kaysa ipagsabing ikaw ay Kristiyano pero hindi naman isinisabuhay ito. Brothers and sisters, marami tayo sa maraming pagkakataon ay masasabing naging hipokrito. Ihingi natin ito ng kapatawaran sa Diyos. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maawaing Ama, maraming salamat sa pagpapaalala na sa lahat ng aming ginagawa, ang makatarungan na pakikitungo sa kapwa at ang pag-ibig sa Diyos ang siyang mas mahalaga. Huwag po sana kaming malito. Huwag po sanang magbunga ng pagiging mapagmataas at mapagmalaki ang pagsisilbi namin sa bayan, sa simbahan at sa kapwa. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon
ng aming pagkukunwari at pagbabalat kayo. Pagpalain po ninyo ang aming paglapit sa inyo upang palakasin ang aming pagnanais na hindi maging hipokrito. Maramdaman nawa ng aming pamilya at ng aming kapwa na tunay ang pagmamahal at pagpapahalaga namin sa kanila. Ang lahat ng ito ay samo at dalangin namin sa ngalan ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.